Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Magandang hapon Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Nika. Base po sa pinakahuling datos na nakalap natin, nakita natin ang sentro nito sa vicinity ng Besao Mountain Province. So, nasa Cordillera Administrative Region yung sentro po niya at yung kabuuan ng bagyo, as you can see po, ay halos nananalasa sa buong Northern at Central Luzon. Kasalukuyan pa rin po siyang nananalasa. At ang kanyang maximum sustained winds malakas pa rin. Umaabot pa rin sa 120 kilometers per hour near the center at gustiness na 200 kilometers per hour. Kanyang movement ay west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa latest na track na ipinalabas po natin, inaasahan natin na today nga po babaybayin talaga niya or magta-traverse siya dito sa landmass ng Northern at Central Luzon, and then eventually po ay lalabas din po ito sa coastal waters ng Ilocos Sur. This evening din po yan o ngayong gabi. So it will continue to move west-northwestward over West Philippine Sea and eventually po ay mag-exit ng ating area of responsibility by tomorrow. So bukas pa po ang labas nitong sinika sa ating PAR. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin tayo ngayon sa Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central and southern portion ng Abra, sa northern and central portions ng Ilocos Sur. So dito po concentrated yung signal number 4 natin, habang signal number 3 naman po sa mga lugar na ito, sa northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion of Isabela, southwestern portion of Cagayan, rest of Abra, southern portion of Apayao, rest of Ifugao, northern portion of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at natitirang bahagi pa ng Ilocos Sur. Yan po yung mga lugar kung saan na meron tayong orange shade. So dito din concentrated yung signal number 3 natin. Ibig sabihin malakas pa rin na hangin ang nararanasan at pwedeng maranasan pa ng ating mga kababayan sa mga susunod na oras. Habang signal number 2 ngayon, sa northwestern and eastern portions ng Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Apayao, natitirang bahagi pa ng Benguet, sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, northern and central portion of Aurora, maging sa northern portion of Nueva Ecija. Signal number 2 naman ho yan. Habang nakatas pa rin ang signal number 1, ibig sabihin posible pa rin ang mga pamisa-misang pagbugso ng hangin dulot nga po ni Bagyong Nika dito po sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, which is this one, and rest of Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern and central portions ng Zambales, northeastern portion ng Quezon, kasama na po dyan ang Polillo Islands. So kung makikita po natin, Northern Luzon, basically Northern Luzon and Central Luzon pa rin, nakatas pa rin ang ating tropical cyclone wind signal. So ito po ay, ang focus po nitong signal na ito ay sa wind impact o sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan po ng ating mga kababayan doon dahil kay Bagyong Nika. Samantala, narito naman yung mga lugar na bangabat walang nakataas na signal, posible pa rin makaranas ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin na dulot pa rin ng trough nitong si Typhoon Nika, which is today posible sa Batanes, Bataan, Cavite, Batangas, Lubang Island, Marinduque, Romblon, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Catanduanes. Habang bukas, pwede pa rin itong maranasan yung mga pabugso-bugso ng hangin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands at maging sa Isabela. Ito, importante din po ito ang ating rainfall forecast. So, dahil nga po sa pag-traverse o pag-cross nitong si Typhoon Nika, posible pa rin ang intense to torrential o yung matindi hanggang sa halos walang humpay na pagbuhos ng ulan dito po sa Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, maging sa Aurora. So, ibig sabihin, expected po dyan yung mga flooding sa pagbaha, maging yung mga pagguho ng lupa o landslides ay posible rin po dahil nga sa matindi at hanggang sa walang humpay na pagbuhos ng ulan. Then, meron din po tayong heavy to intense rainfall na expected or forecast dito po sa areas na ito, sa Ilocos Norte,
Ilocos Sur, La Union, maging sa Isabela. So, ibig sabihin, likely rin ng mga pagbuha dito dahil malakas din. Malakas hanggang sa matinding mga pagbuhos ng ulan ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. And then, moderate to heavy naman sa Pangasinan, Tarlac, maging sa Nueva Ecija. Ibig sabihin, katamtaman hanggang sa malakas na mga pagbuhos ng ulan ang mararanasan po dito sa areas na ito. So sa gale warning natin, nakataas pa rin ang ating gale warning sa eastern coast of Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. So hindi at mahigpit pong pinagbabawal ang paglalayag po dito sa mga areas na ito dahil nga napakadelikado po. Dahil pa rin yan sa bagyong Sinika. At maliban po dito sa bagyo na currently ay nakakaranas o nanalasa sa atin, meron pa rin po tayong minomonitor outside the Philippine Area of Responsibility. At huling nakita po yan sa layong 780 kilometers east of Guiuan, Eastern Samar. Tropical depression pa lang ho ang kanyang kategory sa ngayon. 55 kilometers per hour near the center ang kanyang maximum sustained winds at yung gustiness niya ay umaabot sa 70 kilometers per hour. Pero in-expect natin sa projection po natin, posible pa po itong lumakas sa mga susunod na araw bago po ito tuluyang lumapit sa ating area, lumapit sa landmass po natin. In-expect po natin bukas ay papasok po ito sa ating PAR o sa ating area of responsibility. So ang ating advice ay mag-monitor po tayo sa mga updates na ipapalabas po ng Pag-asa. So ang kanyang movement as of today, west-northwestward at 20 kilometers per hour. Okay, ito pong si Tropical Depression, kapag pumasok po ito ng ating area of responsibility, papangalanan po natin siyang si Bagyong Ophel.